Hello, good morning guys. So, topic natin ngayon today is statics. So, statics is a branch of mechanics which studies the effects and distribution of forces of rigid bodies which are and remain at rest. So, in this area of mechanics, the body in which the forces are acting is assumed to be rigid. So, meron tayo dito quantities of mechanics. So, number 1, scalar. So, meaning magnitude only. So, ano yung mga example nito? So, meron tayong time, speed, volume, density, energy, and mass. So, pangalawa is yung vector. So, vector, kanina magnitude only. Meron tayo ngayon sa vector, magnitude and direction. So, ano yung mga example nito? So, ito yun. Displacement, velocity, acceleration, force, moment, and momentum. So, force system. So, force system is the arrangement, any arrangement where two or more forces act on a body or particle. So, ayan, makikita sa figure dito sa ano. So, meron tayo ditong body and meron tayong forces na dalawa, F1 and F2. So, yung resultant ng dalawang forces na yan, kapag pinag-combine mo, is yung itong force na to, R. So, meron tayong types of force system. Meron tayong coplanar or 2-dimensional and spatial. So, 3D. So, sa 2D, meron tayong concurrent, unconcurrent, collinear. Sa parallel, meron tayong like, unlike. So, sa 3D naman, meron tayong concurrent force system, unconcurrent, and parallel force system. So, first muna tayo doon sa coplanar. So, which is in 2D. So, number 1 is yung concurrent force system. So, ano ba yung sabihin ng concurrent force system? So, the forces when extended pass through a single point and the point is called point of concurrency. Kung makikita nyo dito, meron tayong figure dito. Forces. So, A, B, C. So, pag in-extend nyo yung, yung line of action nitong tatlo, meron silang point of concurrency. So, ayan. So, itong intersection ng tatlong forces, ang tawag din is point of concurrency at point O. So, that is concurrent force system. So, next is non-concurrent force system. So, when the forces of a system do not meet at a common point of concurrency, so kung i-extend nyo yung line of action nitong tatlo, hindi sila mag-intersect sa common point. So, meron tayo dito, tatlo yung point of intersection nila. So, dito, ang tawag dito ay non-concurrent force system. So, next, meron tayong collinear force system. So, pag sinay collinear, when the lines of action of all forces acts along the same line. So, ito may mga forces tayo dito, A, B, C. So, yung line of action nila is iisa lang. So, ang tawag dito is collinear force system. So, meron tayo dito, parallel force system like. So, when the lines of action of all forces is the same but not lie in the same line. So, kung makikita nyo dito, kaya siya tinawag na like kasi lahat ng direction of forces is the same. So, yung kaiba naman, itong isa naman na to is unlike. So, dito, kung kanina, pataas sila lahat, ngayon yung force B dito is baba. So, unlike yan. So, ito naman tayo dito sa principle of transmissibility. So, ano ba yung principle of transmissibility? The point of application of a force can be moved anywhere along its line of action without changing the external reaction forces on a rigid body. So, for example, meron tayong mga forces dito. Ayan. Itong forces na to. So, i-drawing muna natin yung line of action yan. So, ito. So, ito, pwede natin ilipat anywhere dun sa line of action yan. Dapat attach pa rin siya dun sa body. So, ililipat natin. So, ayan. Na-move natin dito. So, another. Dito, may force tayo dito. Drawing nyo yung line of action. Then, ilipat na siya. Ayan. So, ito pa, isa pa. Ayan. Drawing yung line of action. Then, ililipat na. So, ayan yung principle of transmissibility. Kung kanina, dito yung mga forces na yan. Ayan, andun na sila sa pabila. So, component of a force. So, scalar tayo. Scalar muna. Case number 1. So, case number 1, a force with a given angle
in reference to x and y axis. So ito yung force. Given angle is yung theta x and theta y. So theta x kapag ka yung angle, force, and dun sa x axis. So kapag theta y naman yung force between yung angle between force and yung sa y axis, no, theta y. So component of a force. So itong single force na to, i-convert natin into components. So ano ba yung mga components na yun? Yun yung fx saka fy. So yung itong force na to na with angle theta x, for example, i-convert natin into two different forces along x and y axis. So yan. So dito, so para mahanap natin si fx, so ito, galing tayo dito sa sa f na to, i-convert natin into fx and fy. So kung makikita nyo dito, para meron tayong right triangle. So meron tayo ditong fy, itong height na to is fy. So ito is also fy. So itong length na to is fx, itong length na to is also fx. So makikita nyo, parang right triangle lang siya. Ito. So para mahanap natin, for example, si fx o si fy, so that is opposite over hypotenuse. So sin theta x is equal to opposite over hypotenuse. So meron tayo dito, sin theta x is equal to opposite, that is your fy, over hypotenuse, that is your f. Then so ang hinahanap natin dito is yung fy. So i-equate natin siya in terms of fy. So meron tayo fy is equal to f sin theta x. So ganun din sa sa fx. So sa fx naman yan, so ang given natin is yung f. Hanapin natin si fx. So cosine theta x is equal to adjacent over hypotenuse. Adjacent natin is yung fx and hypotenuse natin is yung f. So finding fx, so fx is equal to f cosine theta x. So kung hahanapin naman natin, for example, given si fx and si fy, hanapin natin yung resultant nilang dalawa. So ang gagawin lang natin using Pythagorean theorem. So f is equal to square root of fx squared plus fy squared. So kung given naman yung yung fx tsaka fy, hanapin natin si theta x. So ang gagawin nyo lang is theta x is equal to arctangent fy over fx. So kapag ka fy ay theta y naman hanapin natin, baligtad sila. So ang taas dito is fx, sa baba fy. So kasi ang opposite dun nung theta y is yung fx natin, and yung adjacent dun sa angle natin is yung fy, kaya baligtad sila kapag ka theta y yung gagamitin natin. So case number 2 naman dito. So meron tayo sa case number 2, a force with a given slope. So makikita nyo dito, may force tayo dito, meron tayong slope. So yung yung vertical slope niya and horizontal slope. So ito yung hypotenuse nung slope, or that is r. So meron tayo ditong f, a given f force. So hanapin natin si fx tsaka si fy. So ganito lang yan. So ang gagawin natin using ratio and proportion. So meron tayo dito, kung ginamit is vertical do sa sa slope, ang gagamitin natin ng vertical. So dito meron tayo dito fy over f. So this is fy and this is your f, vertical over hypotenuse. So dito ang gagamitin nyo vertical over hypotenuse. So meron tayo fy over f is equal to yung vertical nya v over yung r. So kung hanapin natin sa fy is equal to yung vertical nya over yung hypotenuse na r times yung f. So ganun din sa fx. So kung adjacent ang ginamit natin, fx over f, then meron tayong horizontal yung ginamit natin, so h ang gagamitin natin dito, h over r. So finding fx is equal to h over r times f. So finding the finding f given yung fx tsaka fy, so ang gagamitin nyo lang is Pythagorean theorem. So f is equal to fx squared plus fy squared. So case number 3 naman, a force with a given angle in reference to x, y, and z axis. So ang gagawin nyo lang para mahanap nyo yung mga so
given yung ano, yung f, and then yung angle x, y, and z. So ang gagawin nyo lang para mahanap nyo yung fx, fy, tsaka fc, ang gagamitin yung formula, fx is equal to f cosine theta x. So kung ano yung hinahanap nyo dito, kung x ito, kailangan nyo theta na gagamitin nyo is also x. Ganun din sa fy. So dito sa fy, yung ginamit natin y dito, fy is equal to f, diba? Fy is equal to f sine theta y. So kung z naman, yung theta nyo dito, z din. So finding yung ano, yung given yung mga components nya, yung convert natin into resultant. So ganito lang yung formula. So distance formula lang siya. So it's in 3D. So f is equal to square root of fx squared plus fy squared plus fz squared. So ganun lang. So resultant of a two or more force. So ang gagawin natin is head to tail method. So ang gagawin nyo lang yan, dito may figure tayo dito. So for example, dito sa point O, meron tayong naka-apply dyan na F1, then meron tayong F2 dito. So, example lang dito. So naka-apply siya dun sa object. So ang gagawin nyo lang, yung mga forces na yon, gagamitin natin ng head to tail method. So yung force na to, idudugtong mo lang yung tail niya dun sa head nung first force. So para makuha mo yung result. Kung ano yung orientation niya dito sa gilid, ganun din yung orientation niya dun sa head nung naunang force. So ganito. So una gagawin mo, F1. So meron ka dito sa F1, ko-convert mo siya into components. Meron ka dito F1y, F1x. So ito yung component ng F1. So itong component ng F2, i-convert mo siya into x and y axis. So dito meron tayong F2x, ito siya, F2x. Then dahil ito ay inclined downward, so meron tayo ditong downward force na F2y. So punta ka doon. So kung gagawin nyo, parang pupuntahan nyo lang yung kada point ito. Galing ka dito, point O, F1y, F1x, napunta ka na dito. So F2x, then F2y. So yung yung resultant dito, ito na yung R nyo. So kapag in-apply nyo yung dalawang force dyan sa sa object, so meron tayong resultant ditong R. So yung R na yan, meron tayong Rx tsaka Ry. So ang gagawin nyo lang para mahanap nyo resultant, i-add nyo lang yung mga forces along axis. So kung Rx ang hinahanap nyo, i-add nyo lahat ng forces along x. So meron tayo F1x and F2x. So yun yung summation ng forces along x. So sa Ry naman, meron tayo ditong F1y plus F2y. So that is your summation of forces along y. So sa Rx, kapag to the right, that is positive. Then yung direction of forces to the left, that is negative. So pag pataas naman, so sa y-axis, pag pataas is positive, then kapag pababa is negative. So dito sa kung makikita nyo dito yung Ry, ito lang yung height na yan. So kasi yung F1y is positive, pagdating sa F2y, bababa siya kasi nga negative. So yung Ry natin, kaya ito lang, so nag-minus siya. So basic concept, working with vectors. So the direction of the vector v may be measured by an angle theta from some known reference direction as shown in figure. So the negative b sa vector negative b having the same magnitude as b, but the direct sense opposite to b as shown in the figure. So makikita nyo dito, pagka bold yung niya, bold b, so kapag positive, so kung ito yung point of reference nyo, so to the right siya. Then kapag negative, punta siya sa kabila, opposite direction. So yung bold b represent the vector, and the italic b represent the magnitude only of the vector. So kung makikita nyo dito sa figure dito, so for example, ang nakalagay dyan, bold v is equal to 5 kN due north, and kapag nakalagay naman dyan is v, tapos naka-italic siya, equal to 5 kN, it means that yung value ng v is magnitude lang. So dito, kapag meron naman tayo dalawang vector, so for example dito meron tayong v1 and v2, so anong sabi niya? So vectors must obey parallelogram
law of combination. This law states that two vectors v1 and v2 treated as a free vectors may be replaced by their equivalent vector v. So ito yung sum ng dalawang vector, so which is diagonal of the parallelogram formed by v1 and v2 as its two sides as shown in the figure. So this combination is called vector sum and is represented by a vector equation. So v is equal to v1 plus v2. So ganun lang siya kadali. Ito plus nyo lang. So dito v1 plus v2. So kung yung resultant itong dalawang vector, so yung gagawin nyo lang, drawing lang kayo ng parallelogram. So i-drawing nyo lang yung, so parang head to tail method. So meron tayong v1 dito, then nirugtong nyo yung v2. So yung tail ng v1, then yung head ng nung v2. So patutugtugin nyo lang yan. So that is your v. So any two or more vectors whose sum equal to a certain vector v are said to be components of that vector. So thus the vector v and v1 and v2 in figure are components of v in the direction 1 and 2. So respectively. It is usually most convenient to deal with the vector components which are mutually perpendicular. So ang tawag dun is rectangular components. So itong force b na to, pwede natin i-convert siya into two different forces. So pwede tayong mag-set ng ng axis natin, that is 1 and 2. So itong v natin kinonvert natin into v1 and v2, or yung tinatawag na rectangular components. So meron tayong along x and y, so vx and vy. So kaya siya tinawag na rectangular components kasi yung mga components niya is perpendicular to each other. So ito, tulad nito, pwede natin masasabi siyang rectangular components kasi nga yung components niya na-convert natin into 90 degrees. So a vector may be expressed mathematically by multiplying its magnitude b by a vector n, and whose magnitude is 1 and whose direction coincide with that b. So the vector n is called unit vector thus. So yung equation natin, v is equal to vn. So kanina ito bold siya, this is vector equals, so ito ang tawag dito is magnitude. Ang tawag dito sa n na to is unit vector. So kung i-convert mo yung yung vector into scalar, kailangan yung vector mo i-divide mo ng unit vector para maging scalar siya. So working with vector in 3-dimensional, so dito sa unit vector, yung mga forces natin kung kanina fx, fy, fz, so dito sa vector naman I, j, k lang siya. So meron tayo ditong vx, so yung I. So kapag nakakita ka ng vector I, that is along x-axis, kapag k naman along z-axis, and y is j along y-axis yan. So vectors in the x, y, and z direction, ayan dito. So isusulat nyo bold b is equal to, so kung kanina sa scalar may square root pa siya, dito madali lang siya. So meron siyang vx I, so kunin nyo na yung value ng vx, lagyan nyo I, it means itong term na to is along x-axis. So kunin nyo yung vy, so lalagyan nyo lang ng j, and vz lalagyan nyo lang ng k along z-axis ito. So pagka nakita nyo I, alam nyo na agad na along x-axis kapag j, y-axis kapag k, z-axis. So yung mga unit vector naman yan, so ito yung vx, so ito is vector, ito ay unit vector ng ng vx along x-axis, and v yung magnitude nung vx. So vy ganun din, mb, so vc, and so kapag L, so that is yung cosine theta x, kapag m, that is cosine theta y, and n is cosine theta z. So ayan, makukuha nyo na yung tawag dito,
makukuha nyo na yung scalar value nung ano, that is italic na Vx, italic na Vy. Ito ay equal, yung L is equal to cosine theta x. So itong V is yung magnitude nung force. So italic yan. So pag nakuha nyo na yung mga values niya ng V, magnitude ng Vx, Vy, Vz, so gagamitin nyo ng distance formula. So ito na yan, yung mga value na yan. So B squared is equal to Vx squared plus Vy squared plus Vz squared. So square root nyo lang yan para makuha nyo yung V. So kailangan itong L, M, N. So yung lahat ng square niyan dapat laging equal to 1. So pag hindi siya equal to 1, ibig sabihin may mali dun sa values nyo. So meron tayong example dito. So for vectors V, V1 that is 4 units and V2 3 units. So sabi niya, determine the magnitude S for their vector sum. S is equal to V1 plus V2. So muna natin gagawin, so scalar method muna tayo. So magnitude of S, so scalar lang yan. So meron tayong dalawang method na ipapakita dito. So yung first method natin is yung using sum of ng forces. So una, ang gagawin muna natin dito para i-approach natin itong problem nito is itong V1 i-convert natin into components. So rectangular components, so meaning perpendicular to each other. So gagawin natin mas maganda para mas madali tayo. So yung mga components yan ilalagay na natin sa x and y axis. So sulat na natin dito sa V1 muna tayo, V1. So yan, ito yung x component nya. Tatawagan natin siya ang V1x. So pangalawa is yung y axis nya component. So ito, along y axis meron tayong V1y. So dito naman tayo sa sa V2. So V2 meron tayo ditong V2x, ayan. Then V2y. So na-convert na natin into components. So mamaya natin solve yung mga values niyan. So dito kukunin natin kung ano yung resultant. So kung itong dalawang forces na to, i-convert ko sa single force na lang. So ang gagawin natin, compute lang natin yung resultant ng force. So ang gagawin natin using parallelogram law. So itong V1 na to, copy lang natin, lalagay natin doon sa head ng V2. Ayan. Then itong origin na to, tsaka yung head ng V1, idudugtong lang natin. So ayan, ito na yung resultant ng dalawang forces na yun. So kung i-replace ko silang dalawa sa single force, ito na lang yung force na i-apply ko. Same effect yan doon sa body. So ito, kanina ito yung V1x nya. So kung hindi nyo alam kung paano hanapin yung resultant, ganito na lang gawin nyo. So itong V1x, kung alam nyo yung value nyan, ito ipa-plot nyo. So ito, meron tayong V2x, idugtong nyo lang doon. Ito na siya, V2x. So sa y naman tayo, meron tayong V1y. So makikita nyo lumagpas. Pero kasi itong force dito sa kabila is pababa. Kaya yung resultant nito, ito yung Rx nyo. Then ito yung Ry. So kung i-drawing natin siya, masyado siyang magulo. I-drawing na siya sa mas malinis. So ito. So ang gagawin natin, so ito Vx, B1x plus B2x. So pag add nyo lang yun, ito yung Rx nyo. So ito. So B1y, so minus B2y kasi nga yung direction niya is pababa, kaya minus. So ito na lang yung Ry nyo. So kung i-drawing nyo siya, so simple na ganyan, ito na yung R. Then yung angle niya in reference to x-axis. So kung sabi niya, determine the magnitude S of the vector sum B1 plus B2. So solve na natin yung value niyan. So yung value nito, so kung V1x yung hanapin natin, so cosine 45 is equal to adjacent over hypotenuse. Adjacent, ito yung V1x nyo, over hypotenuse, yung hypotenuse is 4 units. So hanapin natin V1x. V1x is equal to 4 cosine 45. So dito, solve na natin siya dito. Then solve na natin yung V1y. Ayan, ito. Sine naman siya kasi nga opposite over
hypotenuse. Then punta sa kabila, ito b2x, that is 3 cosine 30. Ayan. And b2y is 3 sine 30. So ang gagawin natin para mahanap natin si rx, ipag-add lang natin itong dalawa. So b1x, ito ang value na to, and b2x, itong value na to. So ayan, 4 cosine 45 plus 3 cosine 30. So ito yung value na yan, tsaka ito yung value nito. So yung value ng rx is 5.427 units. So ito yung value ng rx. So sa ry naman, so ito ay pataas, positive siya. So 4 sine 45, so ito yung value na yun, pataas, kasi nga yung direction dito is pataas. Minus siya kasi nga yung v2y is pababa. So dito pababa, 3 sine 30. So kaya ang minus siya dito. So meron tayo dito ang ry is equal to 1.328 units. So ito yung ry and rx. So ang hinarap niya, magnitude s. So yung s niyan is yung resultant ng vector sum. So ito yung, so ang hinanap itong r. So yung paano mahanap natin yung r is equal to rx squared plus ry squared. So ito, substitute lang natin mga value, ang rx tsaka ry. So nakuha natin si r is equal to 5.587 units. So nasolve na natin si letter A. So determine the angle between S and the positive axis. So itong angle na yan. So angle alpha ang hinahanap. So pwede siyang gamitan. Alpha is equal to arctangent ng ry over rx. So given naman yung ry tsaka rx. So alpha is equal to arctan yung ry, that is 1.328 over 5.427. So yung angle na yan is equal to 13.576. So nakuha natin yung A and B. So meron pa tayong isang method para masolve natin yung itong R and itong alpha. So ito naman yung isa pang method. So una natin gagawin, draw muna natin yung yung parallelogram. So ayan. Then kukunin natin yung mga angle nitong V1 dito. So draw mo tayo axis dito. Meron tayo dito kung ito ay 45 with respect to x-axis, so dito din is 45. Kung ito ay 45 with respect sa vertical, that is also 45. Dito naman meron tayong angle with respect to horizontal, that is 30 degrees. So yung opposite angle niya dito sa with respect sa vertical is 60, dahil yung sum ng ng internal angles ng triangle is 180. So kung meron tayong 90 dito, 30 dito, so ang value dito is 60. So pagkatapos niyan, nakuha na natin yung angle nito. So yung sum ng angle between this B2 and this B1 is 105. So 60 plus 45. So gagamitan natin siya, may angle na tayo dito. So given na itong value na to, so let's say ABC, given na yung C na 5.23. So gagamitan natin siya ng cosine law. So bakit cosine law? Kasi nga given na yung isang angle, then yung dalawang adjacent side. So cosine law, so meron tayo dito ang c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ab cosine c. So ito yung opposite angle, ito yung mga adjacent side nung triangle. So ito yung ito yung angle, ito yung opposite side niya, ito yung mahahanap natin, then ito yung adjacent side ng triangle. So adjacent yung B 3 units, yung A is 4 units. So substitute natin, ito tayo yung A is equal to 3 squared plus 4 squared yung B minus 2 times 3 cosine 105. Ito yung opposite angle. So solving for C is equal to 5.587 units. Ayan, nasolve natin kanina. So the same lang sila.
So, ang pangalawang hinahanap naman, determine the angle between S and the positive axis. So, ito yung hinahanap natin angle na yan, ang angle alpha. So, drawing natin ulit dito. Ito yung hinahanap natin, angle alpha. So, dito, pwede natin siyang gamitan ng, so, since given na ito, that is 105 degrees, and given na yung C dito, gamitan natin sine law. Sine law. So, meron tayo, given tayo C. C is equal to, ayan, then over sine 105. So, yung A naman, ang hinahanap natin dito, A, given na din, that is 4 units. Ay, yung angle na to, angle A is 30 plus alpha. So, hanapin natin yung ano, angle A muna. A is equal to 43.756. So, dito, A is equal to alpha plus 30. So, alpha plus 30. So, solving for alpha, alpha is equal to A minus 30. So, A minus 30, yung A natin is 43.756 minus 30. So, yung alpha natin is 13.756. So, nasolve natin siya using two different method. So, next questions is write S as a vector in terms of unit vector I, J, N. Then, write unit vector N along the vectors ng S. So, ang gagawin natin, susulat lang natin yung S in terms of I and J. So, ito yung ano natin, vector sum S. Ayan, so meron tayo SX, SY. So, yung angle natin is 13.756. So, in scalar, ganito yung formula. So, ngayon, nasolve natin, write S as a vector in terms of I and J. So, ganito yung gagawin natin, in vector tayo. So, R is equal to RXI plus RYJ. So, yung R natin is equal to 5.587 units. So, dito, yung RX natin kanina na-solve, ito, 5.427. Kanina, ito na naman, RY is equal to 1.328. So, ang gagawin natin, so, para makuha natin yung ano, yung sum ng vector, ang gagawin natin, susulat lang natin yung RX, lagyan natin ng I, RY, lagyan natin ng J. So, ganito. So, yung S natin, so, lagyan RX, ito yung value ng RX, lagyan mo ng I, RY, lagyan mo ng J. So, ito na yung vector sum ng V1 at V2. So, sabi niya, then, write the unit vector N. So, yung formula natin is equal to V, bold na V, equal to italic na V, times N. So, ang hinahanap natin is N. So, ang gagawin natin, i-divide natin both side by italic V. So, ito na siya. N is equal to bold na V over yung italic na V. So, yung bold na V natin dito is ito, itong vector na to, divided by yung magnitude. So, yung magnitude natin, ito yung magnitude. Ito yung magnitude, ito yung ano, ito yung vector. So, N is equal to itong vector na to divided by magnitude, that is line B, 5.587. So, yung sagot dito is equal to 0.971i. So, pinag-divide mo lang ito, then ito, divide mo lang dun. So, meron tayo 0.238j. So, ito yung ano, unit vector ng R. Then, letter D, determine the vector difference. So, D is equal to V1 minus V2. So, ang gagawin nyo lang, pag minus nyo lang yung V1 minus V2. So, kanina dito, 4 cosine 45 plus 3 cosine 30. So, dito, R is equal to 4 cosine 45 minus 3 cosine 30. So, minus na. So, dito kanina sa RY naman, 4 sine 45 minus 3 sine 30. So, pagdating dito, 4 sine 45 plus na siya kasi nga minus dito. So, 3 sine 30. So, yung RY natin ngayon is 4.328. So, ganun pa rin. Vector yung hinahanap. So, D is equal to, so, ito, yung RY, lagyan nyo ng I, then, RX, lagyan nyo ng I, then, RY, lagyan nyo ng J. So, ito na yung vector difference ng V1. So, yun lang.